Hello, isang mapagpalang panahon sa ating lahat. Ito na naman po tagapaglingkod nyo, karoon ng nganan Diyos, Ikitinit Martial Arts. So, ang topic po natin ngayon kung ano ang itulong o ang tulong ng panimulang dasal at ang langisan. So, ang panimulang dasal, mamaya natin i-explain. Ang langisan na muna. So, langisan na po ito. Bago po natin sabihin kung ano ang kakayanan nito, congratulations muna sa tumangkilik. Lalo na kapatid natin, Jerwin Baluyot, na naging manggagamot na din, nakagamot siya ng naposes, nakagamot na din siya ng may malubhang karamdaman. At sa paninitong bago lang, si kapatid na Christine Mendoza, na naging manggagamot, na naging manghihilot na din siya sa kanila sa tulong ng langisan. At mga nauna, sila Nanay Hunya Latodja, Jeros Panghilinan, Ili Delarde, at iba pa na ayaw magpa-mention sa kanilang mga pangalan na nakagamot na din sa tulong ng langisan. So, paano nga ba? Unahin natin kung paano gamitin ang langisan, no? So, patungkol sa sangkap, i-review nyo na lang po kung ano yung mga sangkap. So, sabihin ko sa inyo, hindi po nawawala orasyon ng Diyos Ama, Agila, verse 18, sikan 18, Haring Bakal, at Kontrambos, at Kopya ng 24, at ang mutya ng lupa, tubig, hangin, sa kapoy, at iba pang mga sangkap para makatulong sa atin tulad ng lunas baging, lunas kahoy, at ang maluling baging, at ang maluling kahoy. Okay, so sa paggamit nito mga kapatid, kung ikaw po yung iinom, wala pong problema, diretsa mo sa bibig mo. Pwede ding ipahid mo dito sa daliri mo. Tatlong daliri. Iganyan mo sa dila. Pwede ding ipatak ng 3 beses. Okay? At pwede ding ipahid mo kung saan yung sumasakit. Kundi kung may sugat, pwedeng diretsahang ipahid. Pero kung may pasyente, lalo na kung tulad ng may karamdaman, kung ano mang sakit sa katawan niya, pwede mo ipatulo sa dila, pero pwede din ipatulo sa tubig na nasa baso. Yan. So, yan, medyo madamot yan, no? Hindi tumulo, no? Kasi wala to yung pasyenteng gagamutin. Kaya ayaw tumulo. Yan. So, anuhin na lang natin. So, ganyan siya. Kung pansin nyo, ayaw tumulo kasi wala naman po tayong gagamutin. Pero pag may gagamutin, tutulo po yan. Pero anuhin lang natin para tumulo. Yan. Lagyan natin. Yan. Oh. So, papansin nyo, halos ayaw tumulo. Yan. Yan na. So, yun. Wala kasi tayong pasyente. Ayan. So, tumulo siya. Pero pag natural ay ganyan mo na yan tingnan nyo yung langis, hindi tumulo kasi wala naman po tayong pasyente, pero hindi mo lang po tayo. Ganyan. So pagkatapos po ipatulo ng 3 beses, siyempre idalangin natin. So, lahat po na may panimulang dasal, na pwede nyo iganito pagdasal. So sa panimulang dasal, marami pong uri ang dasalan dito. So kailangan dito, siyempre hindi po nawawala ang Ama namin, Ave Maria, luwalhati sumasampalataya. Kailangan natin iusal yan. Pagkatapos po, kailangan pa rin po itong number 1, pagtawag ng sariling kapangyarihan. So, ibat-bat natin yan tulad nito. Orasyon impacte, rompe Christi, murando, adibato, bita, igusum krus, alleluia. Pagkatapos, armas at balutin ang katawan para hindi ka magapi ng katunggali mo. Baka yung pasyente mo ay pinaliparan o gawa ng kulam. Kaya gawin mo, akram indirim perdium, dipindami, ayudimi, salvami, alleluia. Pagkatapos ay dito ka na sa pangkalahatang gamutan at depensa. Ayan ang yadim sa malano rabinyo welternem gradium eternatem, alleluia. Tapos ihip ng 3 beses. Tatlong beses ka inumin. Okay, so ganyan po ang ating gamit, ang silbi ng gaano ka-importante ang ating langisan at ang panimulang dasal. So, na-explain ko na sa inyo kung paano siya gamitin. Dito naman po tayo sa panimulang dasal. So, ang panimulang dasal, kahit sino po, kahit wala pa kayong orasyon sa akin, kailangan nyo po talaga i-memorya ang Ama namin. Bakit po? Ang Ama namin yan ay katumbas po sa pagsuko natin ng Amang may kapal. Kailangan nating sumuko sa Kanya. Pangalawa, kailangan din natin yung Ave Maria. Kasi si Ave Maria yung pinili ng Panginoon. Siya yung pinaka-birhin. Hindi naman po ibig sabihin na birhin, hindi siya naggalaw ng lalaki. Hindi po ibig sabihin na birhin lang siya na gano'n lang
literal ang kahulugan, kundi siya ay tinawag na birhen dahil siya ay tapat sa Panginoon, kaya pumayag nga siyang mabuntis kahit walang lalaking nakagalaw sa kanya. Pagkatapos ay luwalhati naman ito na may pagtutuo natin na lahat ng kaganapan dito sa sanlibutan ay nakaplano ng Panginoon. Pagkatapos na sumasampalataya, ito na may pagtutuo natin na mayroon talagang amang tagapaglikha at mayroon siyang isinugo dito upang tagapagligtas natin. Okay, pagkatapos ay ito sa una, armas, ura sa pagtawag ng sariling kapangyarihan. So, ang ano nito is orasyon impacte rompi Christi morando aribato bita igusum krus. Hallelujah. Ang magiging epekto nito kalaunan pag lagi mo itong binabasa, tataas yung intuition mo, tataas po yung instinct mo, yung mental telepathy mo, tataas. Kung ano ba yung mental telepathy? Magtaka ka na lang kapatid na parang may bubulong sa iyo o di kaya parang may magsabi sa iyo o kaya bigla na lang humagip sa isipan mo, kailangan ko umuwi kasi may problema doon sa bahay. Parang ganun. Maririnig mo ang boses ng kapatid mo, ng nanay mo, yung mga taong malapit sa iyo, lalo kung sila ay may problema o may pangangailangan. So yun ang kakayanan ng sariling kapangyarihan, no? At kung mayroon kang inaaral, mas madali mong maintindihan kung matatawag mo ang sarili mong kapangyarihan kasi magbubukas ang talangkahan ng Panginoon. Okay, pagkatapos armas at baluti, kalasag ng katawan naman po, ito naman po ay para panangga natin sa mga tao matatalas ang dila at saka mapaminsalang mata. Kasi pag nabigkas po natin itong armas, balutit, kalasag ng katawan, akram, indirim, perdium, depindami, ayudami, salbami, makikita nila na ikaw ay kargado. Ano yung bang kahulugan ng kargado? Mayroon kang mga baluti, mayroon kang armas sa katawan. At kung nakikita kung mga may itim na mahika o salamangka ang kalaban, makikita ka nila, ikaw ay nagmimistulang anghel. Okay, pagkatapos po ay dito po tayo sa pangkalahatan gamutan at depensa. Ito pangatlo, bakit po kailangan ito? Siyempre, kailangan natin gamutin ang sarili natin para madepensahan, para mas lumakas. So, yadim sa malano arabinium alternem gradium eternatim, hallelujah. So, itong pangkalahatang gamutan ito, kahit anong uring sakit, kahit anong uri yung dinaramdam natin, pwede po ito. At ang dami na pong sumok dahil dito. Okay, alam yan ni Ronald Mugol. Okay, pagkatapos is 24 oras taguliwas at liwas bala. So bakit mayroon po tayong 24 oras na taguliwas, liwas bala? Ang abisto, abitulio, bistante, cross, hallelujah, inibrami, salbami. Para po hindi tayo masumpungan yung mga taong hindi natin alam na mayroon palang sekretong galit sa atin at may planong hindi maganda sa atin. Pagkatapos po ay liwas bala, siyempre kailangan natin yan kasi hindi natin alam, lalo na dito sa amin taga Mindanao, talagang war zone ang Mindanao, no? Pag may kaguluhan, talagang dito talaga nagtatapos sa Mindanao. Kaya kailangan pag may putukan, may mga birigan, irian, o may kaguluhan, kailangan tayong ay may pangliwas bala para hindi tayo matamaan ng maligaw ng bala. Pagkatapos dito ay hindi pagputok ng baril, arom abarom ito sumunyas wayas salbami. So kailangan din natin ito, no? So ang epekto na to hindi pagputok ng baril. Kunyari po merong security, merong mga sundalo, may pulis o ano ba yun, kahit anong sino man yung mga taong humahawak ng baril, tinatawag ng iba na accidental fire. Sa totoo lang wala po accidental fire, ha? Bawal talaga ang baril na itutok sa tao. So kunyari may itutok sa iyo at puputok iyan, mataas ang porsyento na hindi yan lalabas ang bala o maaaring hindi pa puputok ang baril o di kaya masira. So karanasan yan ng isa sa kapatid natin na kumuha ng gamit sa atin na assign sa hulo. This mission niya doon. Hindi pumutok ang baril ng kalaban nung itinutok sa kanya, no? Pagkatapos po ay kabal. So kailangan din natin kabal. So kung puputok man ang baril lang na itutok sa iyo, meron tayong kabal. So ang kabal na ginamit ng kapatid niyo, mga kapatid, ito po ay kabal po na ginamit ni Kristo nung siya ay pinako sa cross nung una, hindi siya natablan at nabiyak yung maso at nabali yung pako. So ito ay awit Dios adit. Pagkatapos na-combine po natin ito sa latirim picader embilotem igusum. So ito naman po ay kabal ng haring bato. So ano yung haring bato? Yung diamante. Pagkatapos pang-pito is pampawi ng galit at pangpaamo. So kailangan natin to kasi hindi naman po lahat ng taong kagalit natin ay kalaban natin. Yung iba naman nagtatampo lang dahil sa mga maling
akala o maling istorya o maling mga chismis. So ito po ay hallelujah, 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 bubestum panastiyorum. Pagkatapos po pangwalo, ito po yung sa importante, no? Spiritual calling. So ano ba yung spiritual calling? Ito po ang pagtawag natin sa paggabay ng mga banal, paggabay ng amang may kapal at kanyang mga arkanghel, anghel at mga giriro itinalaga upang magbantay sa atin. So ito po ang pagtawag sa kanila. Ayudi bibusem Regina omni Yeshua miserere mi salvami alleluia Yeshua hominum salvator. Ang kahulugan po nito, ito po'y pangako ng Panginoon na pag gamitin mo ang orasyon na ito, siya ay magsaklolo sa iyo, tutulungan kanya at didipinsahan ka. Pagkatapos may Jose Eterno Sagrado Soledad et mi Jesus Espiritu, yan po ang pangalan ko sa espiritual. At ito naman Chrisi me crimo me cruz mi salvi, ito po'y pagtawag sa Haring Kidlat. Pagkatapos, inilakip ko na po sa panimulang dasal mga kapatid ang dasal ng batuumo. So, basahin ko na lang din. Matalma rum mauum bim datam umubuskum bil sabaot el sabaot aram ak adam am aksadam. So, iba yung version ko, di ba? O Yesu Kristo, hari ka ng kabal sa bakal at bato, iligtas mo ko niyo po ako sa kapahamakan at panganay, bantayan mo po ako sa araw at gabi at sa lahat ng oras ay iligtas mo ako sa masasamang tangka. Yeshua Adonai, Yeshua Elohim, Yeshua Sabaoth, salvami. Pagkatapos, ang basbas naman po ng kargada, ngayon ko lang sabihin, no? Ngayon ko lang iulat. Alleluia, 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 o huhay. Sa ngalan ng apat ng haligi ng mundo at apat ng haligi na paniniwala, Madre de Cama, San Marcos, San Lucas, San Juan, San Mateo, ang 4 Ebanghelyo, basbasan mo po amang may kapal, Panginoon, pati ang mga gamit at kargada ko po upang maging mabuti at maging matiwasay ang aking pamumuhay. Panginoon ko, Diyos ko, ipakita mo o ibahagi niyo po sa akin ang inyong kapangyarihan. Alleluia, alleluia. Pagkatapos, andyan ang mga silyo, Yudhe Babhe, Paternoster sa Torah Potinit Parutas, si Imbiil Anano, Nanon, Anu, Nanunan, Unana. Ito po ay pagtawag ng yaman sa sanlibutan. Master of our victory life. Alleluia, for both of me be with me at all distance in all the time. Yan po ay pagpagabay. Yeshua Adonai, Yeshua Elohim, Yeshua Sabaoth, salvami, Santo Yamerida Ratulanosis. Ito ba yung Santo Yamerida Ratulanosis? Yan po ay pagtawag naman po sa inang mahal o birhen. Okay, so yan ang gamit nating langisan. So again, kailan po kayo sumubok? Okay, so mas mainam po na ngayon pa lang ay subukin nyo na. So congratulations sa mga kapatid natin na naging manggagamot na sa pamagitan lang ng langisan na ito. So ito lang ang sabi ko, kailangan nyo din magdagdag ng gamit. Subukin ninyo. Pwede din kayong maghanap ng mga gamit sa sarili nyo. Pero mas mainam po na gagabayan ko kayo. Ngayon, isang mapagpalang panahon. Okay, ito lang masasabi ko ha. Pagsubok ng gamit ay panahon ang magdidikta, panahon magsasabi. Wala tayong karapatan na subukin ang gamit natin sa pamamagitan ng pagpasakit natin sa ating sarili, paghiwa natin sa sarili o pagpabaril. So, nakadepende yun sa tao. Hayaan lang natin yung iba. Basta sa alintuntunan ng Panginoon, wala tayong karapatan na subukin ang kanyang kapangyarihan. Ito lang, ang sa pagtangkilik ng gamit, pagtangkilik ng kargada, ito lang masasabi ko. Tulad lang po na pangailangan natin, kung tayo nagugutom, tayo ay naghahanap, nagtatrabaho, naghahanap ng mga halaman o nagtatanim ng mga halaman na maaaring tumubo at bumunga upang maging pagkain natin, upang maitustos natin sa ating araw-araw na pangangailangan, lakas sa katawan. At kung tayo na may nagkakasakit, kung mayroon tayong karamdaman, kailangan din natin hanapin o pagtrabahuan upang makabili, o kailangan nating maghanap ng mga halaman, kahoy, ugat, bulaklak, kahit padamo na pinatubo ng Panginoon upang gawin nating panglunas sa ating mga karamdaman. At ganoon din po, pag kailangan natin ng depensa, kailangan nating maghanap, kailangan nating kilalanin kung sino yung mga taong makakatulong sa atin, o di kaya kailangan nating maghanap sa kalikasan na pinatubo ng Panginoon o inilagay o ginawa ng Panginoon dito sa sanlibutan upang ating hanapin para maging proteksyon. Yan. So, lahat po yan ay makukuha natin mula sa pagkain, sa depensa. Pagkain, panggagamot at depensa, makukuha natin sa kalikasan, sa tulong ng pagdarasal, pagkilala natin sa Panginoon, at sa tulong din ng ating pagpupursige na mahanap ang mga ito.
tulad ng mga mutya ng kalikasan. Again, isang mapagpalang panahon at hanggang sa muli po. Yan. So, hindi ko na po nalakip yung 24 medalyon. Ito po ay silyo ng protection for abundance and for healing. Yan. So, alam yan ng mga taga Surigao. Sa mapagpalang panahon at hanggang sa muli po mga kaibigan.